Itong mga video ko is based on my experience, hindi po ko nagmamarunong or what. Hello guys! Welcome to my channel. So, ayun, kung bago ka pa lang po na nanonood sa aking mga videos, huwag mo na akong kalimutan i-subscribe. I-click mo na yung notification bell para naman updated ka sa mga videos na bagong upload ko. Yon. So, ang video ko nito, naka-duty po kasi ako. So, naka-break na naman ako. Ayan. Naisip ko lang na mag-video. Napanood nyo naman siguro yung binidyo ko about sa screening, and then so dito na line up na po tayo. So paano ba magpa-line up? Pagkatapos syempre ng screening, nila-line up yan. So kung gusto mo pong malaman kung paano magpa-line up or kung ano-ano yung mga basic way sa pagpapa-line up, so just keep on watching. Tapos na akong kumain ng kanin, kaya naman nagbe-video na ako. So, yung excess time, so, i-video na lang natin. Matapos po yung screening, di ba, nagpa-screening kayo dun sa, syempre, mag-a-apply nga po kayo, nagpasa na kayo, then, chinek yung height and weight nyo, pati yung eyes nyo, ayun, tapos na. So, ila-line up na po nila, or ng agent, pag tapos na kayong i-screening, ila-line up na po kayo ng agency, gaya po nangyari sa akin. So, ang maganda nito sa akin, dalawang beses akong ni-line up sa Grand. So, dun muna tayo sa una, yung bumagsak ako. So, ang unang pina-line up sa akin is sa Great Tech Company. Opo, Great Tech Company po siya. 3 beses ako bumagsak, pero yung yung isa sa ibang agency yun. Kaya lumipat ako ng Grand. So, ayan na nga guys. Sa pinakauna kong line up sa Grand placement is sa Great Tech Company. So, bago kami mag-exam sa pinaka-company, mag-exam muna kami sa agency na kung saan yung result ng exam namin sa agency is yung ipapasa sa company para malaman nila kung nakapasa ba kami or hindi, at kung sino man yung nakapasa, yun yung pasok sa exam at interview ng pinaka-company. Opo, magkaiba yun. Kasi parang evaluation siya ng agency kasi marami nga po. Tapos sa sobrang dami nga po, mahigit 200 plus yata kami yun or 150. Basta mga ganun. Sa sobrang dami, so kailangan i-evaluate yun ng agency para naman kung sino lang yung nakapasa, yun lang po yung mismong makakapag-exam sa pinaka-company. So, anong nangyari? Nakapasa ako doon. Opo. So, nag-text sa akin yung Grand na kung saan ang sinasabi, mag-report daw ako ng ganinong araw para for company exam and interview. Tapos sasabihin nila kayo kung ano yung susuotin ninyo. Magsuot kayo ng white t-shirt and then pantalon, basta yung with pleasing personality. So, ayun, nag-exam kami. So, nung dumating na yung araw na yun, syempre, nag-exam na nga kami. Ang pinakaunang ginawa is exam. So, nung nag-exam na nga kami, nalaman agad yung result. Kasi pag nagpasa ka, chechikan agad yun ng pinaka-HR ng company. Tapos, ayun, bumagsak ako. Ngayon, syempre, marami pa rin kaming nag-exam, saka marami rin mga in-interview. Lahat ng bumagsak po, opo, lahat po ng bumagsak sa Great Tech, diba, na bumagsak sa exam, bumagsak sa interview, lahat yon is ni-line up ulit ng Grand sa ibang company. Opo, o diba, ang maganda sa Grand kasi, hindi sila di-discriminate ng tao. Kakaiwan ako. Yun. Ang maganda kasi sa Grand, hindi sila yung nagbibitaw agad-agad ng tao. Hindi porket hindi ka bumagsak. Hindi porket bumagsak ka,
bibitawan ka na nila. Hindi po sila nagbibitaw. Kaya naman, ang nangyari sa akin, nung bumagsak ako sa interview, tinanong nila ako, kukunin mo na ba ang requirements mo o gusto mong magpa-line up sa iba pang company? Tapos, ayun, sinabi niya sa akin, sabi nila, sa gantong company, kailangan nila ng tao, sa ganito. Syempre, ikaw, magpapa-line up ka. Tatanungin mo, maganda pa dyan? Maganda ba yung benefits? Kasi, nung kasi, tatlo yung pinagpilian ko eh. Yung isa, AP Star, yung isa, Bait. Yung isa, nakalimutan ko na. Basta, yung AP Star kasi, malapit lang rito, kaya naalala ko. Ngayon, yung mga kasabayan namin, nagpa-line up sa AP Star, yung iba naman, nagpa-line up sa P. So, dito yun sa mismong company ko. Ngayon, ano nangyari dito sa company na to? Pagka-line up na yon nung araw na yon, di ba? Pagkabagsak mo nung araw na yon, yun na rin yung time na naka-line up ka na sa company na panibagong niline upan mo. Nagagets nyo ba? Di ba, bumagsak ka, tapos nagpa-line up ka ulit. Ngayon na yon, nagpa-line up ka na ulit, tapos pina-exam na kami. Tapos, ang sabi, pagka-exam, kung sino yung nakapasa sa exam, sa pangalawa na to kung sino yung nakapasa sa exam, is diretso na po siya ng interview. Opo, diretso na po ng interview, kaya naman. Opo, ayun. Di ba nga, nung pinag-exam kami, nung araw na bumagsak kami sa unang line-up namin, pinag-exam kami, ngayon pinasa. Ngayon, ang sabi, tatawagan daw kami. Kung sino yung tatawagan, yun yung nakapasa sa exam na pinasa namin sa agency. Ngayon, tinawagan ako ng pinaka-agency na nag-set sila ng ganitong araw for interview. Kaya naman, nandito na ako. Nung nakapasa na ako sa exam, nakapasa na ako sa interview, doon na nagsimula yung mga panibagong yugto ng processing, medical. So, abangan nyo na lang po yun sa part 3. Pero, sinasabi ko guys, once na bumagsak kayo, huwag kayong papanghinaan na bumagsak kayo sa interview, bumagsak kayo sa exam. Kasi guys, try and succeed lang, kasi kapag hindi nyo naman po sinubukan or hindi nyo tinry yung mga bagay-bagay, hindi naman natin malalaman kung para sa atin ba yung mga ganong moment, no? Yung mga ganong pagkakataon, siyempre, nag-apply na nga tayo, ba't hindi pa natin lubos-lubos din, diba? Hindi naman porket bumagsak ka tapos sinabi sa'yo ng kapitbahay, hindi naman, huwag ka na mag-apply, hirap-hirap mag-apply dyan. Hindi guys, madali lang yung mag-apply kung gugustuhin nyo. Pinakamadaling mag-apply guys sa Taiwan. Tingnan mo ang Japan, kailangan mo pa mag-aral. Tingnan nyo po ang Korea, kailangan nyo pa mag-aral at makapasa sa mga exam bago kayo makapag-apply sa Korea, diba? Malalaki ngayon Saudi na, pero medyo mahirap mag-apply. Pero kung sa Taiwan guys, ang pinakapanghahawakan mo lang is tiwala sa sarili, patient, saka yun lang. Yung tiyaga lang, kailangan nyo magtiyaga para naman, kasi kung hindi kayo matiyagahan, hindi kayo magtsatsagang mag-apply, diba? So, ayun lang, hanggang dito lang yung pinaka-topic natin sa line-up. So, abangan nyo na lang po yung part rin sa medical at sa mga requirements. So, yun lang kadali. Halimbawa, bumagsak kayo sa una, bumagsak kayo sa pangalawa, bumagsak kayo sa pangatlo, bumagsak kayo sa pang-apat, sa pang-lima, hindi kayo bibitawan ng grad. Basta ang pinakakailangan mo lang gawin is mag-follow up. Hindi naman porket nandun ka na, nakapagpa-line up ka na. Siyempre, pagka after 2 weeks, hindi ka pa tinatawagan, hindi ka pa tinitext, bumalik ka na doon. Or kung nanghihinayang ko sa pamasahe, tumawag na lang kayo. Siyempre, pag nagpa-line up kayo, bibigyan naman nila kayo ng contact para naman pag in case of emergency na na may kailangan kayong itanong or may kailangan silang kunin sa inyo, na magpapalitan kayo ng contact. Kaya naman, after 2 weeks, in case na hindi pa kayo natatawagan, mag-follow up kayo na
kailan po ba ganito, ganyan. Kasi kapag hindi ka nangulit, hindi ka mapapansin. Kailangan mangulit ka na mangulit, kulitin mo sila ng kulitin kahit na mainis sila. Kasi, ano naman yun, parte naman yun ng trabaho nila na matawagan at makulit ng mga aplikante. Charot lang guys. Pero, ganun kasi ang ginawa ko kahit na ano, yung maaksaya sa pamasahe, sa ano. Okay lang kasi para naman sa future, 'di ba? Kasi kung hindi mo naman sila kukulitin, hindi ka nila mapapansin. Tapos mamaya may mas ano pa na ay eto hindi na bumalik, 'di ba? Ganon. Ay eto hindi na bumalik, may chance na mapalitan kayo. Tapos pag nag-follow up kayo, ila-line up ulit nila kayo sa ibang company. Kaya naman much better na every after 2 weeks, pwede kayong mag-follow up sa pinaka-agency in-applyan nyo para naman alam nyo yung flow ng pag-a-apply nyo. Kasi hindi naman porket nag-apply kayo, sinabing tatawagan kayo, hindi naman kayo matatawagan agad-agad lang. Kaya kailangan mag-follow up. Okay, importante ang pagpa-follow up. Kahit call lang, tawagan nyo lang yung nag-handle ng papers nyo. Yun. Kaya naman, kung bago ka pa lang po na nanonood sa akin channel, kung nagustuhan mo po itong part 2 ko about sa line up, subscribe mo na yan. Then, wala po muna tayong shoutout kasi nandito po ako sa company, hindi po ako nakapag-lista, biglaan lang po ito. So, next week na lang ang shoutout natin. Kasi para maipon naman, no? Konti-konti lang nagpapa-shoutout kada araw. Just lang. So, ayun, kung gusto mong ma-shoutout, subscribe mo na yan, click mo yung notification bell, and then i-comment mo yung pangalan mo, ayun, para naman maisabay kita sa shoutout. Tapos yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa mga sa 680 subscriber ko. Thank you so much. So sana hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. Ayan. Sana hindi kayo magsawa sa pagmumukha ko. At sana lahat na nagtatanong sa akin, sana matuloy na kayo sa pag-a-apply. Sana makaalis na kayo. Yun. Sana gagawin ko lahat ng best ko para naman lahat ng katanungan nyo is masagot ko. So, ulitin ko, itong mga video ko is based on my experience. Hindi po ko nagmamarunong or what. Ito way back 2016 pa po. Kung may mali po ako nasabi, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Pero, sa akin kasi, it's based on my experience. Tapos, it's based on my opinion. Kaya naman, yun lang. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.